Cordillera, paraisong nakahalik sa langit. Tahanan ng isa sa pinakamatandang kultura sa bansa. Pero dahil sa kawalan ng pagpapahalaga ng tao, ang dating luntiang kapaligiran naging mitsa ng peligro at pagkawala ng buhay. Ito ang misyon, kaya itinatag ang isang makabuluhang event ng pinagsanib na puwersa ng Globe Telecom at ng non-government organization na Cordillera Conservation Trust. Ready na kayo? Rock and roll lang, sir. Sobrang excited. Patayan na rin po. Pero ninervyos din po. Nasa ika-4 na taon na ngayon, ang Globe Cordillera Challenge ay isang corporate social responsibility ng top telecommunications company ng bansa. Dinaluhan ng mahigit 500 bike enthusiast na ang karamihan ay nagmula pa sa Maynila at iba pang lalawigan. Ang misyon ng Globe Cordillera Challenge ay ang himuki ng publiko na i-appreciate at protektahan ang inang kalikasan. Susubukan ng mga kalahok sa mapanubok na 65-kilometer trek mula Tublay Benguet, paikot ng Ambuklao Dam at pabalik ng Tublay Benguet. Walang pinipili ang pakarerang ito na maituturing na mountain bike version ng fun run. How many pounds do you want to lose? I don't want to lose anything. I just want to enjoy biking. Sa tapat ng Municipal Hall ng Tublay Benguet, pinakawala ng mga determined bike lovers. Sa unang kilometro pa lamang, sinalubong na kaagad ang mga partisipante ng makunat na akyatin ng Halsema Highway. Ang iba, agad na nagpahinga. At ang iba naman, nagsimula ng maglabas ng hinaing. Pero pagpasok sa rugged terrains ng Kagiing sa Atok, Benguet, dito na nagsimula ang kalbaryo ng mga siklista. Nice one, sir! Maalindog na bulubundukin, malamig na hangin, at mayuming itsura ng undiscovered Cordillera ang sumalubong sa entourage. Mahirap? Ayos lang. Tayo na sa uli. Para tayo nangunguna. Oo. Para tayo nag-jackhammer nito, sir. Bakit?
Haba ng pababa, lubak-lubak. Pero maya-maya pa, ito na ang nahagip ng aming kamera. Isang mama na nagtamo ng galos dahil sa bagsik ng ruta. Garas lang. Garas lang. Nadulas? Nadulas, sir. Kaya pa, natapos. Kaya lang, kaya pa. Kaya? Natapos. Oo. At habang papalapit ang race column sa highlight ng karera, nadaanan namin ang isa sa mga beneficiaries ng Globe Corporate Social Responsibility Projects. Ito ay ang Labey Elementary School kung saan nakalagak ang 30 seedling nurseries na gagamiting punlaan ng mga punong itatanim sa isang kalbong bundok sa Cordillera. Ang Labey ay ang isa sa mga matinding nasalanta ng Bagyong Pepe noong 2009 kung saan ang lugar na ito ay na-washed out ng landslide. At ang mga residente dito, naglabas na ng inisyatibong makipagtulungan para muling matamnan ang nakalbong pamayanan. Na talagang drain na drain kami nung nag-landslide, yung paaralan namin at saka yung garden namin natambunan ng mga buhangin, kaya wala kaming pagtatamnan ng mga gulay. Kaya buti na nga at may mga different agencies na nagtulong sa amin. At lalo na at may nursery ang school namin na binigay ng Globe. So thank you very much sa Globe. Gisidi ko kami ng magtanim ng puno. Gamin, nag-slide dito ayan mi. Dito na rin sa Labey, ginanap ang first coffee stop ng race column. Coffee break, coffee break. At matapos ang Labey coffee break, muling umarangkada ang grupo. Pero ilang saglit lamang, bumuyangyang na ang ipinagmamalaking hiyas ng Cordillera, ang Ambuklaw Dam. Sobrang sa ganda ng view, hindi nakakapagod. Tigil nga kami ng tigil para magpa-picture. It's more fun in the Philippines. Okay. Okay na, maganda. Pwede ba mag-swimming dito, boss? Sarap eh. Matapos ang ilang minutong pahinga at photo-op sa Ambuklaw Dam, muling nagtrabaho sa ibabaw ng bisikleta ang mga riders. Dito muling nasubok ang mga partisipante sa pagpanik sa very challenging course na may 3,000 meters of climb pabalik sa Baguio. Kaya ang ilan, bisikleta na ang nakasakay sa kanila. I'll finish this one way or another. And that's the another. Yeah. Here's the finish line. Lakas mga pangit na akit, anak. Pamatay. Wala ko fun ride doon. Hindi, okay lang. Okay lang ito. Kaya pa. Challenge to eh. Tapusin namin. At ang magandang dilag na ito, kahanga-hangang tiniis ang sirang gear ng kanyang bike at sinikap na bagtasin ang ruta. Single speed lang ako. Single speed lang? May natanggal na part, so nakalawat lang yung inayos ni Martin. Sa final ascent sa Ambuklaw Road, pabalik sa La Trinidad Road, magkahalong paved, rough at rugged roads naman ang dinaanan ng race entourage. Pero pagdating sa finish line, ramdam ang fulfillment ng mga kalahok. Alam nila na kasabay ng kanilang fitness achievement ay ang makabuluhang pagtulong na mabuhay muli ang Cordillera Mountains, ang paraisong langit sa hilagang sentral ng Luzon. Tumapos na una si Cy James Dakayanan na naorasan ng 3 hours and 44 minutes. Ito ang ikalawang sunod na taon na nagkampiyon ng 17-year-old Baguio City rider sa Globe Cordillera Challenge, kaya naman hindi niya itinanggi ang kanyang susunod na misyon sa buhay. At ito ay ang maging bahagi ng national team. Alam ko may mas malakas sa akin pero magte-training pa rin po talaga ako para sumali. So gagamitin mo itong push
para ano? Opo. Ano balak mo? Anong balak mo ngayon after this? Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin, training pa rin. Pero siguro pag nag-aral na ako, pag-aaral pa rin, pero magbibigay din ako ng time para sa bike. Tumapos naman ang less than 2 minutes sa likuran ni Dakayanan sina Warren Casil ng La Union at Jonathan Lapasa ng Cebu. Sa loob ng maikling awarding ceremonies, iniabot ng pamunuan ng Globe Telecom ang 1 million pesos worth of check na bunga ng Globe Cordillera Challenge 4. Mismo si Cordillera Conservation Trust Executive Director JP Alipio ang tumanggap ng cheque mula sa Globe Corporate Social Responsibility Heads. Ang cheque na ito ay gagamitin para sa tree planting programs ng CCTI. What's next? Well, we need to build the nurseries and plant the trees. That's what's next. Kailangan na natin magtanim ng puno at saka rebuild the forest of the Cordillera. So you think talagang nararamdaman yung programs na ginagawa ng Well, doon sa mga schools na kung saan kami nagtatrabaho, nararamdaman yun. Narinig nyo naman yung ginagawa doon sa Bangen Elementary School. And nare-replicate namin to doon sa 20 other schools na tinatrabahuan namin. Matapos ang proyektong ito, umaasa si Alipio at ang Cordillera people na tutulong rin ang iba pang private organizations gaya ng Globe para muling maitanim ang punla ng buhay sa kanilang lugar. Kailangan madami tayong gagawin. It's not enough that one company does this. We need many companies, many individuals to really pitch in. Not just in the Cordillera, yung buong Pilipinas, kailangan natin i-reforest. Ang Globe Cordillera Challenge ay isa lamang sa mahabang programa ng kumpanya at dahil isang sport sa pinaka-epektibong makinarya para himukin ang partisipasyon ng publiko, pinag-aaralan na ngayon ng Globe Telecom ang mas malalim pang programa at suportang pampalakasan. Kaya naman, let's make great things possible by bridging communities.